Shale line patuloy pa rin o umiiral sa silangang bahagi ng Luzon o Southern Luzon, pero manipis lamang ito. Nalalabi naman sa katamtaman pa rin ang bahagi nito, pero ang Eastern Mindanao at Southeastern part ng Visayas patuloy pa rin makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At isang malakas na bagyo rumaragasa ngayon sa kanluran ng Australia. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 20, 2025. Ang oras sa ating prospect ngayong tanghali ay alas 12:05 na ng tanghaling tapa. Okay lang na medyo tanghali tayo makapag-report since almost stationary pa rin ang lagay ng panahon sa atin sa bansa. Gaya kahapon ay katamtaman ang lagay ng panahon. Maliban na lamang sa may bandang silangan pa rin ng Southeastern Luzon, since meron pa rin tayong umiiral na amihan kahit na medyo manipis ito, at easterlies nagbubunga po yan ng shale line pa rin, pero manipis po yung shale line na umiiral ha. Kaya yung mga kalat-kalat na pag-ulan ay asahan ninyong mahihina lamang ang mga buhos nito kasama na ang ilang bahagi ng Bicol region at dyan sa bahagi pa rin ng silangan ng Luzon area. Dito sa bandang kanluran ay asahan na gloomy pa rin at overcast, so medyo makulimlim na partly tumusikaw di pa rin ang iiral. Kaya bad news sa mga astro chasers natin, yung mga gustong makita yung kometa, makikita sa may bandang west portions tuwing hapon, medyo pahirapan makakita. Diyan sa bahagi pa rin ng bandang kanluran ng extreme na Luzon, medyo mas klaro po ang himpapawid dyan. Mas magandang magkaroon ngayon ng sightseeing, lalo na sa mataas na altitude, gaya na lamang ng Benguet o sa may bandang Baguio. Sa ilang bahagi rin ng Ilocos Norte, sa mga gustong makita pa rin, since napaka low altitude na nung kometa, pwede pa rin ninyo makikita. CC 2024 po yun, G3. Anyway, sa atin naman dito sa lagay ng panahon ay patuloy pa rin na overcast pa rin sa ating current conditions, gloomy at haze at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan, so asahan pa rin sa buong Metro Manila. So wala tayong masyadong magiging update o medyo magandang update sa ibang ganap ng ating lagay ng panahon. Lagi lamang na stationary ito, gaya lamang kahapon at noong isang araw. So kaninang umaga medyo nakakaramdam kayo na parang wisik ng ulan, so saturation lamang yan ng lamig sa himpapawid. Bumabagsak lamang dito, bunsod pa rin ng umiiral na amihan at easterlies na nagsasalpukan. Sa reservation nating naitala kaninang 3:16 AM kanina madaling araw dito sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of almost stationary na 24.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 31.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:27 PM. So, ang ating heat index nasa 39.4 degrees Celsius lamang ito. Medyo comfortable pa rin na init pandama. Tatami naman sa peak 16 past 24 hours, nanguna sa Zamboanga Peninsula na may pinakamainit na 33.9 degrees Celsius na highest air temperature. Sa lowest temperature naman sa Baguio, stationary 15 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kanila. So expected na mas mababa pa rin sa may bahagi ng Benguet, at sa bandang Borongan Eastern Samar naman pagdating sa inulan na may total of 16.4 millimeters na total rainfall. So mapapansin niyo patuloy pa rin na inulan ang silangang parte pa rin naman sa tuloy-tuloyan hanggang sa susunod pa yan na buwan, hanggat mayroon pa rin malakas na easterlies at salubungan ng northeast monsoon. Sa atin namang outside humidity 79%, so medyo mataas ang concentration, tumaas ito ng 1% since last hour, pero bahagyang mababa ang atmospheric pressure. At sa ating high tide and low tide status na sa at least moderate na level ng karagatan, may 3 hours pa in 25 minutes to maximum high tide. So kung sisilipin muli natin yung almanac para sa level ng high tide, kung mataas ba? Well, hanggang pinaka 0.4 meters lamang ang pinaka high tide nito, so walang magiging problema, mababaw-babaw pa rin po ito. At kung kakamustahin naman natin kung tumataas na naman ba ang alon gamit ang ating Global Assessment Monitoring o Tropical Cyclone Global Assessment Monitoring for significant wave height, ay makikita na bahagya naman at katamtaman lamang dito sa bahagi ng silangan at kanlurang bahagi ng bansa
Pero sa extreme na Luzon, within 24 hours, umaabot pa rin sa 1.25 meters habang lumalakas na naman ang daloy ng hanging amihan in the next 24 hours. So medyo kaya-kaya pa ngayong umaga hanggang ngayong maghapon, pero pagsapit kinabukasan, mataas na naman yan sa 1.25 meters. Delikado na naman sa mga maliliit nating mga mangingisda. Sabay ng mataas na gale warning at bugso ng hangin sa silangan dahil sa easterlies. Samantala, silipin natin yung lagay ng ating geomagnetic field since meron tayong unsettled o active na geomagnetic field. Well, base dito sa ating extended warning na kaninang 6:44 AM pa ito nag-alarm, ay nasa geomagnetic KP index of 4 ang inaasahan. So minor lamang ito na persistence at minor lamang ang primarily forward na maapektuhan by 65 degrees latitude. So expected na mahihinang fluctuate kung pumasok yung chance nito at auroral activity ay makikitaan. So base sa ating live courtesy of Aurora Max ng Yellow Canada, yan, medyo may mild na nakikitaan na auroral activity ngayon gabi sa kanila sa Northern Hemisphere. So apektado yan dahil nga po sa meron tayong active na geomagnetic KP index, since ang KP index na pinakamataas sinasahang hanggang 3.67 ang pinakamataas nito ngayong araw. So mababa lamang, wala tayong nasa na solar radiation, pero yung radio blackout potentially 60% daw o R1 to R2 moderate ang inaasahan. Most likely hanggang R3 ang potentially between January 20 to 22, 2025 po. Dahil sa may kakaroon na ilaw ng ilang multiple potential flare complex sa may bandang disk. Kung titingnan natin in 1 o'clock position, kita po sa pinaka-LASCO satellite. At yung ating wind speed velocity ay napakalakas po, above normal po yung bilis niya. Since nakadirect na nakatutok sa atin ang sunspot na AR 3961 at saka 3959. Malamang yung multiple na cluster na yan ng sunspots na nakatutok sa Earth ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng mga multiple complex ng solar flare. So wag lang masyadong maging malakas, since yung kanyang solar wind malakas na po. Above sa pinakamataas na naitala so far ay around 551.3 kilometers per hour. So napakabilis po niyan. So yung ating sunspot 143, so medyo malaki-laki rin kahit na moderate. Wala namang naka-forecast na magkakaroon ng mas malalang KP index. So wala naman. Inaasahan lamang hanggang KP active hanggang unsettled to active lamang ang inaasahan. Probably hanggang KP4 index ang posibleng abutin, gaya na lamang sa ating nowcast K index. Wala namang solar flare event so far. Wag naman sana magkaroon ng X-ray flux, since hindi naman pumipitik yung mataas na X-ray flux. Kalmado naman ang ating GOS solar photon flux, so wala tayong masyadong solar radiation. So hanggang active lamang na KP4 index yung ating geomagnetic activity. So since kahapon patuloy pa rin na nagdi-distort ang ating magnetosphere, dahil nga po gaya na ating binanggit kanina, sa sunspots ay nakadirect na nakatutok sa atin yung medyo malawak-lawak na sunspot na ito na nakikita natin dito sa page. Expected ang hemispheric TEC range o yung distortion ng mga GPS coordinates at mga radio telecommunication at possible navigation systems, lalo na sa outer space, ay probably southern hemisphere areas. Medyo apektado din ang Pilipinas base dito sa range ng TEC. Yan, medyo apektado lalo na sa may bandang Visayas at Mindanao area. At sa derived vertical TEC ay most probably southern hemisphere. So minor lamang nakikita nating auroral activity dito, base na rin sa ating auroral forecast courtesy of NOAA pa rin. So mga bahagya lamang na, which is pinakita natin kanina sa live na CCTV capture mula sa Aurora Max. So mga minor lamang to moderate yung auroral visual na makikita. Well, makikita natin sa pinapropagation ng radial velocity. Ayan, malawakan po yung arriving ng solar flare. Buti na lang bahagyang hindi masyado tumatama yung 1 o'clock position sa Earth, kaya hindi masyado nagkakaroon ng mataas na region absorption yung ating degraded frequency. Hindi naman masyado nararamdaman. Manatiling poor ang 40 meters o 80 meters pagdating ng umaga. Pag sa gabi naman between 10 to 12 meters po maapektuhan ng bahagya ang mga radio telecommunication system. So again, medyo minor lamang po ito. Walang masyadong magiging problema
medyo worry na lamang kung magkakaroon kayo ng mga ilang radio telecommunication miscoordination o yung bahagyang magkakaroon nga po ng poleward latitude in 65 degrees latitude ng bahagya. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:49 PM. At ang ating 66% na illuminated na waning gibos na lamang po, sisikat naman ito mamayang gabi, bago maghating gabi po, 11:03 PM na, at kinabukasan na ng umaga ng 10:28 AM naman ito lulubog. So kung titingnan natin ay halos hindi pa masyado nagpapagit since 11 PM pa ng gabi nagmo-moonrise ito. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging maulap pa rin ang ating maghapon, pero maliit ang tsansa ng pag-ulan, probably light drizzle rain lamang ito, yung wisik lamang hanggang bukas, na magiging partly cloudy naman ang ating maghapon at magiging medyo klaro ang ating paligid. Hopefully bukas para makapag-sightseeing naman tayo. Kung pag malinaw-linaw yan, baka sumipot tayo sa Manila Bay para makita natin ang malapitan yung kometa. Napaka-low altitude na po nito. Sayang pagkakataon dahil sa susunod na 100,000 years uli, masisilayan yung kometa na yan. So, ang ating lagay na panahon hanggang bukas, hanggang partly cloudy, at highest and lowest temperature expected, maglalaro, 31 degrees Celsius, and lowest temperature expected, 24 to 25 degrees Celsius. Magiging maaraw na ba o patuloy pa rin ang pag-ulan base sa ating short-term weather forecast? Well, case to case po. Pagdating ng Miyerkules at pagdating ng Huwebes o this coming weekend uli, case to case po na magkakaroon ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa Biyernes. Bale, ngayong Lunes hanggang Martes ay mula sa partly cloudy ngayong araw, bukas magiging katamtaman ang lagay ng panahon ulit. Medyo clear skies daw bukas ng Martes. Well, sana po para magandang ating astro chasing kahit sa Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na katamtaman naman ang lagay ng panahon sa halos buong bansa, maliban na lamang sa may bahagi po ng Mindanao na nakakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ayan, dyan sa bahagi ng Surigao region pa rin. Yan, hanggang sa may bandang Dinagat Islands. Yan. So, Siargao at Dinagat Islands nakakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog hanggang sa bahagi ng Caraga area. Yan, sa may bandang Surigao del Sur, Surigao del Norte, and the rest dito sa may bandang Compostela, sakop ng Davao de Oro pa rin. Magdala po ng payong at iwas na lamang kung sakaling magkaroon ng biglaang pagbaha. Maulan din sa parte dito ng bandang silangan ng Eastern Samar region. Diyan sa may bandang Borongan hanggang Gian, at sa may bandang Leyte naman sa may bandang Katimugan ng Maasin, Southern Leyte naman po. Magdala na lamang ng payong since mga light to some moderate rain showers lamang at pabugso-bugso lamang ang magiging pag-ulan nito kabilang sa bahagi ng Mindanao. So magdala na lamang ng payong mga folks kung sakali. Kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa mas detalye, nakikita po, nagkakaroon ng mga moderate heavy showers dito sa bahagi ng Surigao del Norte region hanggang Butuan area. Light to moderate showers naman pagdating ng bandang Canbos-Nela Valley, kasama ng bandang Davao del Norte, sa may bandang City of Davao, Katiil, pababa na yan ng bandang Mati, Davao Oriental. So magdala pa rin po ng payong mga folks. And the rest ng Mindanao, katamtaman ang lagay ng panahon at buong Sorsogon area, sa may bandang Bukidnon area ay katamtaman din, partly to mostly cloudy rin at nakakaranas ng mahihinang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pataas na yan ng bandang Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte na yan. Kasama na ang Agusan del Sur po. Makakaranas ng ilang light to moderate rain showers. The rest naman ng bandang Maguindanao, pataas ng Lanao del Sur hanggang the rest ng Osamis region sa Lanao del Norte. Kasama ang Iligan ay katamtaman din at mga party tumusiligaw din ng Umiiral na may inaasahang mga isolated light to some moderate showers na may pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Katamtaman din at partly to some mostly cloudy din ang umiiral sa bahagi ng Zamboanga del Norte and the rest ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Mahihinang pag-ulan din ang iira sa may bandang Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulu. Pusod na rin ang tuloy-tuloy na near equatorial trough dyan na maninipis, kaya magdala pa rin ng payong just in case. At maganda na rin yan dahil minsan nagiging katamtaman ang lagay ng panahon na biglang sumisikat na matinding araw at mataas po ang humid sa inyo dyan.
despite na inuulan. So maganda magdala po ng pananggalang sa ulan anumang oras maghapon. Hindi kagaya sa bahagi ng Maguindanao del Sur hanggang sa may bahagi na po ng Sultan Kudarat, medyo katamtaman tayo dyan. Magdala pa rin tayo ng payong para sa tinding sikat ng araw. The rest naman ng sentral ng Cebu ay magiging katamtaman din, partly to sa mostly cloudy din umiiral, kasama na ang Bohol and the rest ng katimugang parte ng Cebu mula Dalagete, Oslob hanggang dyan sa may bandang Siquijor. Pagtawid naman ng Negros Oriental mula dyan sa bahagi ng Dumaguete pataas ng sakop ng Negros Occidental. Katamtaman din tayo dyan at asahan din ang mga mauulap na papurin. Medyo may pag-araw din sa inyo dyan. So mga isolated light rain showers lamang ang makikitaan natin ng mga magiging pag-ulan sa area na yan ng Negros Occidental. Kabilang na rin ang bandang Canlaon, paligid ng bulkan na ito, pataas ng Bacolod hanggang Cadiz at Escalante. The rest ng Panay Island, katamtaman din na lagyan ng panahon. So moderate and fairly weather naman tayo dyan. Mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral sa buong isla ng Panay Island hanggang Iloilo na yan at Guimaras. Mula naman sa may bandang Southern Luzon part, sakop ng Masbate, Romblon, Marinduque, and the rest ng Burias Island at hanggang dito sa bahagi ng Bico Region, magiging katamtaman tayo ngayon so far. Wala naman tayo nakikitaan na madalas na magiging pag-ulan, pero isolated rain showers ang nakatas na forecast sa inyo dyan. Naglalaro sa 60 to 75% ang chance ng ulanin. Probably ngayong hapon yan o bandang gabi o madaling araw. Pero sa ngayon, medyo fairly weather naman tayo dyan at katamtaman. Mga ilang partly cloudy ang umiiral sa halos buong Southern Luzon. Kabilang na ang bahagi ng Mimaropa sa bandang Palawan. Yan, and the rest ng Coron, Culion, patawid na yan ng bandang Mindoro area. Magiging katamtaman din tayo dyan. So expected na medyo mataas ang temperatura. Pero asahan din ang mga ilang isolated and lightning showers na naka-forecast lamang. And the rest ng Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte sa Bicol Region, and the rest ng Quezon Province, katamtaman din tayo dyan. Medyo may mga overcasting gloomy tayo, medyo haze. Kabilang na ang bahagi ng Calabarzon area. So hindi natin masyado isa-isay niyan. Kabilang na ang Metro Manila hanggang Central Luzon na yan, all the way hanggang buong extreme Northern Luzon. Mas klaro lamang ang himpapawid sa bahagi nga po ng kaluran ng Ilocos Norte pababa na yan ng Benguet, yan, La Union, Pangasinan hanggang Zambales area. So magandang pagkakataon yan para makita po yung ating kometa sa area na yan. Dahil halos mas klaro ang himpapawid sa inyo dyan sa kaluran, hindi gaya sa may bandang silangan ng Cagayan Valley, Tuguegarao pababa ng Ilagan, Isabela at Quino area na magiging mas gloomy tayo dyan. Pero wala namang nakikita tayo ng mga malalakas ang pag-ulan. Probably concentration lamang nito ng ating amihan na sumasalubong sa ating istelis. Kaya meron tayong manipis lamang na shilay na pumapagitan dito sa bahagi ng silangan ng Luzon area. Yung mahinang shilay na yan ay magbubunsod pa rin yan ng medyo water vapor na magkakaroon ng mga ilang isolated light rain showers sa bahagi ng silangan ng Quezon Province, pataas na yan ng bandang Isabela area. So case to case na lamang na magkakaroon ng mga mahihinang pag-ulan. So generally halos buong bansa, katamtaman ang lagay ng panahon at madalas mga maninipis lamang ng mga pag-ulan ng iiral kabilang na sa bandang eastern part ng Visayas at makakaranas naman ng mas maulang bahagi dyan sa bahagi ng Surigao Region sa Eastern Mindanao area, musunod na tuloy-tuloy na near equatorial trough. Bagamat wala tayong naitalang bagyo naman so far at matatapos ang buwan na ito, wala tayong inaasahan pa ring bagyo na mamamataan. Pero banggitin lang natin sa ibang bansa dahil meron category 3 typhoon na po na nai-record mula sa aking tropical cyclone sector section. Bagamat sa Southern Hemisphere area ito, dito yan sa may bandang Australia, sa baybayin, dito sa kanluran ng Australia. Nasa typhoon category po siya ngayon so far. At as of 12:30 ngayong tanghali, nasa category typhoon ito na may 1 minute maximum sustained wind na 181 km per hour at bugsong umaabot ng 226 km per hour. So central air pressure nito is 959 hectopascals. Kung pagbabasa natin ng 10-minute average sa atin, ay ang maximum sustained wind nito in 1 minute, in 10-minute average ay nasa 134 km per hour at bugsong umaabot ng 166 km per hour. So pasok pa rin ito sa typhoon category base sa 10-minute average.
Kumikilos ito sa bilis ng bahagya. Yan, kung titingnan natin dito, kumikilos ito pa west at westward sa mabilis-bilis na 22 km an hour po. Yan, west at westward ang kilos niya. Kung pagbabase natin dito sa ating TC track combination, ayan, pa west southwest po ang kilos niya. So, posible pa itong mabot ng super typhoon category. Yan, base dito, kung pagbabase natin yung 10-minute average. Pero, sa 1-minute average, considering ay nasa category 3 typhoon po ito. Pero sa atin, nasa 185 km per hour na ito. Yan, so pasok na yan sa super typhoon category sa ating 10-minute average. Since nasa karagatan naman ito ng kanluran ng Australia, yung outer rain trough nito magpapaulan pa rin sa bahagi nito ng bandang Ningalao Australian Marine Park, yan, sa may bandang Coral Bay, Garillan. Kung titingnan natin yung pinakadetalye sa Coral Bay hanggang sa may bandang Shark Bay Marine Park, Carnarvon, yan, medyo ramdam nila yung bagsik nitong tinawag nilang Sin o Sian. So, yun po ang pangalan ng bagyong ito. Nasa karagatan naman ito, so tropical cyclone wind signal number 1 ngayon sa area nito ng Exmouth, Ningaloo Coast at Coral Bay area. So, tropical cyclone wind signal number 1 kung pagbabasehan natin sa ating real-time basin ng ating tropical cyclone forecast warning. Yan, yung SWAT. Kung pagbabasehan natin dyan, TCWS number 1 ang area na yan. So, medyo hindi masyado malupit pa ang nararamdaman sa may bandang kanluran ng Australia. So, medyo sinaswerte sila dahil hindi ito directly na naglalandfall sa kalupaan ng kanluran ng Australia. So, yun lang pa po ang pinaka-latest natin at wala naman tayo sa bahagi ng Pilipinas na may namamataang anumang tropical wave na nabubuo so far. So, wala pa rin tayo naasahan na anumang pamumuo dito sa bandang Pilipinas. Kung sisilipin natin yung Himawari RGB ay so far ay kalmado naman ang ating dagat Pasipiko at wala naman tayong inaasahan na may mabubuong anumang tropical wave hanggang sa susunod na huling linggo ng January 2025. So kung magbabasa natin ang global assessment monitoring natin para sa status ng possible na mga tropical cyclone o tropical wave na mamamataan natin, well, wala tayong inaasahan. Patuloy pa rin ang ating amihan at steadily sa mga susunod na araw hanggang sa katapusan na nga po ng buwan na ito. Pero wala tayong inaasahan na anumang pabumuo na kahit man lang tropical wave dito sa southeast pa rin ng Mindanao o ng ating bansa. Patuloy pa rin ang ating amihan hanggang next week po yan. At sa ating West Pacific Basin, negative po ang ating dagat Pasipiko na may nabubuong anumang tropical wave. Samantala sa ating computer models, sa iba't ibang mga weather agencies ay ganun din, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga near equatorial trough dito sa may bandang Mindanao o silangan ng Mindanao. So expected pa rin mga tuloy-tuloy na pag-ulan sa silangang parte pa rin ng bansa at medyo drier naman pagdating sa kanlurang bahagi ng bansa. So wala tayong magiging komento, mag-isipit bang mga weather agencies gaya ng ECMWF at NAPGEM, ganun din ang pinapakita rito at tuloy-tuloy pa rin ang mga possible development of shear line o frontal system. So wala tayong makikitaan dito na anumang may mabubuong sama ng panahon talaga. So pagka ganitong buwan talaga malabo tayong may mamamataan. Napakaliit na tsansa na may mga mabubuong bagyo kapag panahon ng month ng January. So mga usually tropical wave lamang at surface trap dito sa may bandang southern part ng ating bansa. Mula naman sa Ulat Lindol, wala naman tayong namamataan dito so far na malalakas-lakas na pagyanig. Base na rin sa aking seismometer sa Caloocan. Yan, maging sa mga long periods, wala namang nadedetect. So diretso agad tayo sa ating short period. Mula sa data feed syempre ni PBOX, merong namataang magnitude 4.0 pero marami-raming mga minor earthquakes. And as of 11:47 AM ngayon lamang nagkaroon ng magnitude 4.7 na may mababaw lamang na 10 km depth dito sa may bandang southeast ng Don Marcelino, Davao Oriental. So medyo nakaramdam ng at least intensity 1 ang paligid nito ng Davao Oriental, especially sa bandang Gobyerno Generoso at ilan sa area ng Davao Occidental pa rin dahil sa medyo mababaw na epicentral depth na magnitude 4.7.
So malamang nakapost na yan sa mga balita na nagkaroon ng medyo minor o medyo isang kadyot na magnitude 4.7 dyan sa may bandang Don Marcelino, Davao Occidental. And the rest, mga mahihinang pagyanig naman since kaninang madaling araw, so wala naman tayong namamataan na panibagong malalakas na pagyanig. Bibilangin naman natin base sa ating historical earthquake kung nakakailang lindol na po tayo ngayong araw. So kung magbabasehan natin dito sa cluster ay mas marami pa rin sa may bandang katimugan ng bansa kumpara sa bahagi ng Luzon area. Total earthquake so far, 627 earthquakes na po. 597 dito is magnitude 2.0 pataas, 28 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. So mukhang maganda ang records at wala naman tayong humihigit sa magnitude 5 na naging mga pagyanig. So hindi gaya last year, binulaga agad ang Taiwan sa nakaranas ng magnitude 7.0 na mahigit na lindol. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, January 20, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 20, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang ito sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ang tanghali sa ating report since stationary lamang ang lagay pa rin ng panahon natin, especially dito sa bahagi pa rin ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events data mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.